Tayo po ay manalangin. Purihin ka at sambahin ka, O Panginoon, sa umagang ito. Amin pong inaalay, Panginoon, ang panambahan na ito sa iyo po lamang, Panginoon. Hayaan mo pong pag-usapan namin ang iyong kabutihan, ang katapatan mo po sa bawat isa. At patuloy kaming nagpapakumbaba. Tumadalangin, patawarin mo po kami sa lahat, Panginoon, ng aming mga pagkakasalang nagawa. Sinusuko po namin ito sa iyo. At sa umaga ito, hindi po maging hadlang upang ang iyong pagkapala, ang iyong salita, ang kapangyarihan itong magbago sa buhay ng bawat isa ay hindi po mapaliwala. Banal na Espiritu, malaya ka pong kumilos sa aming kalagitnaan at minsan pa, Panginoon, ang iyong awa at habag ang siyang igawad mo po sa amin, sa lahat ng kasama namin sa panambahang ito, yung pong nasa Facebook Live at yung kasama namin po sa Zoom. At sa lahat ng aabutin, Panginoon, ng service na ito, may your name be magnified. In Jesus' name we pray with thanksgiving. Amen. Ayan, welcome po sa mga kapatid natin sa nakasama natin sa ating pong Zoom. Nandiyan pa sila, no? Sige. Kung makikita niyo po sa screen, ay isa pong kagalakan na ating pong ibalita na last Sunday, ang Potter's House of Europe ay nagsimula na po ng kanilang first Sunday worship service. So nag-kick off na po sila, nag-start na sila last Sunday. God willing, ay patuloy po na ang gawain ito ay yumabong, lumago, at magbigay papuri sa ating Panginoon. Kilala natin si Pastor Lino, di ba? Nag-i-speak siya sa atin. Siya po ang nagpa-facilitate sa bandang Italia. Ang kapatid po, patuloy natin ipag-pray, si Pastor Lino at ang mga kapatiran, nawa ay patuloy nilang yung kanilang God-given talent ay ipagkaloob nila sa Panginoon. And will you also please pray for Sister Babes na makarecover siya, yung asawa na po ni Pastor Lino, na makarecover siya sa kanyang karamdaman. At isa rin pong papuri at pasasalamat sa Panginoon dahil si Pastor Lino ay nag-grant na rin yung Canada visa. Tama ba? So purihin po ang Panginoon. And I know marami tayong mga praise report, katulad ng sinabi natin kagabi sa ating pong intercede. Isa pong kagalakan na tayong lahat ay sagutin ng Panginoon sa panalangin. Okay. Sige. Again, welcome po sa gabing ito, sa umagang ito. And we will continue our series about Genesis. Okay? Yung ibig sabihin po ng Genesis ay kapanganakan o pasimula. Okay? Kaya naman, sa pagkakataong ito, we will talk about yung part 3. Can we have the slide doon? Part 3 ng ating pong pag-aaral, the beginning of man. Pag-uusapan natin yung sa Genesis 1, 26-28 and Genesis 2, verse 4 to 25. At kung patutunghayan natin, di ba, yung lahat ng message natin ng Friday ay laging merong beginning of. Beginning of evil na pag-usapan 2 weeks ago, beginning of good, last week, beginning of man, and next week ay yung beginning of sin, yung unang kasalanan ng tao. Okay? So napag-usapan natin last week, sinabi natin yung ibig daw sabihin ng good sa salitang Hebreo, yung Hebrew word, yun po yung original ng pagkasulat ng Bible. Okay? Yung Hebrew word ng good, ang ibig sabihin ay complete. Yung idea po ng something that is complete, perfect, beneficial, desirable, and useful for a purpose. Therefore, kung ang salitang ginamit ng Panginoon after He created from nothing, yung pong mundong ito, okay? Yung sinabi niya, let there be light. Di ba? Sa salita niya lamang, wala siyang ginamit na kahit ano, sa salita niya lamang, ay nagkaroon na ito ng ilaw. At sa loob ng 6 na araw, ay nilikha niya ang lahat ng ito na nakikita natin. Therefore, yung salitang good, nung sinabi niya, at natuwa ang Panginoon, lahat ng kanyang nilikha, sabi doon ay good. Okay? Kung ganun man, ang ibig sabihin, ang Panginoon nating Jesus, sa simula pa lamang, siya ay good. Siya yung pinagmulan ng kabutihan. Kaya nga, kung titingnan natin, ang ibig sabihin ng good ay isang salitang o idea na kung saan ito ay kumpleto, ito ay perpekto, may pakinabang, kanais-nais, at kapaki-pakinabang para sa isang layunin. Ganyan ang karakteristik ng ating Diyos na lumikha ng langit at ang lupa. At pag-uusapan naman natin ngayon yung paglikha po sa tao. Okay. So sa review, alam natin, last 2 weeks back,
Si Satan ay na-kick out sa heaven. Tama? When he kick out, doon nagsimula yung kasamaan. Pero bago pa man magsimula yung kasamaan, God is good. Okay, mabuti na ang Diyos. Dahil sa Kanya, ang lahat ay nalikha. Yung word na God, doon po sa Genesis 1, God created the heavens and the earth. Ang ibig sabihin nun ay plural noun, na ibig sabihin ay Elohim. Elohim. Pag sinabi po yung salitang Elohim, ang ibig pong sabihin nito ay salita na kung saan ay walang hanggan, makapangyarihan, Diyos na nagpapakita sa pamamagitan ng kanyang magawa na siya ang lumikha. He created all things. Walang lumikha sa Diyos. Siya ay tagapanatili at siya rin ang may pinakamataas na hukom sa mundong ito. Therefore, ang ating Diyos ay walang pasimula, di ba? At hindi rin siya rin ay walang hanggan. Walang naglikha sa Diyos. But He created all things because He is omnipotent. Pag sinabing omnipotent, all-powerful. At ang sinasabi sa Biblia, siya rin ay sovereign God. Ibig sabihin, yung meron siyang absolute authority over all creation. Yung word na created, okay, only God can use that word. Reserved only for God. Bakit? Because only God can create. At alam natin, ang ibig sabihin, ang Diyos lamang, nais ng Diyos, na siya ay makilala, na kung saan siya ay lumikha ng lahat ng bagay. Amen po. Kahit tayo, wala naman sigurong sungaw sa atin o parang pumutok na lamang sa kawayan at ikaw ay naging walang gano'n, ano? Kaya naman sabi doon, sa lahat ng naniniwala na ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay, ang ating pong karapat-dapat na response is to worship our Maker. Amen. Tumingin na ba kayo sa salamin at sinabi niyong, praise God dahil nilikha ang mukha kong ito ng Panginoon? O ayaw niyo ng face niyo? Biro. Have you thanked God doon sa buhay na meron ka? Yung face value na meron tayo. Kahit sabihin ng ibang taong pangit ka, syempre sa harap ng nanay mo, pogi ka pa din. Tama? Oh, lalo pagka malapit na yung sahod. Praise God. Joke lang po. Kaya naman sabi doon, lahat tayo ay nilikha ng Panginoon at ang pagkalikha sa atin ay hindi parang naging Marvin ka o naging Richard ka. Merong purpose ang Panginoon sa lahat ng ito. Kaya naman kapag po natin kakalimutan na yung libro po ng Genesis, tandaan natin, ang Diyos po ang naglikha ng lahat ng bagay at ang Diyos ay ibig niyang ikwento din po natin yung pagkalikha sa atin, yung pagkalikta sa atin, at gusto rin ng Panginoon pag-usapan natin sa maraming tao na siya lamang ang Diyos na lumikha, therefore siya lamang po ang dapat nating purihin at sambahin. Amen? Alright. So tingnan natin. Sabi doon, the beginning of man. Pag-usapan po natin ito. But may I ask everyone to stand and let us read the word of the Lord, yung ating pong context sa umagang ito. Genesis 1:26 to 28. Then God said, let us make mankind in our image, according to our likeness, and let them rule over the fish of the sea, and over the birds of the sky, and over the livestock, and over all the earth, and over every crawling thing that crawls on the earth. So God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply, and fill the earth, and subdue it, and rule over the fish of the sea, over the birds of the sky, and over every living things that moves on the earth. Pagpalain ng Panginoon ang pagbabasa ng kanyang salita, tayo pong lahat ay makakaupo na. Okay. So pag-usapan natin to. Yung Genesis 2, we will talk about yung pagkalikha sa tao. At kung ano yung purpose at ano yung dahilan kung bakit tayo nilikha ng Panginoon. Genesis 2, tingnan natin yung kwento. Okay? Kung kaya niyo po akong sabayan, nabasahin natin habang binabasa ko ng sabay-sabay, mas mainam po. Bakit? The more that you keep on reading the Word of God,
the more na nag-i-instill sa mind natin. But if you're going to read it in your eyes, hindi po yan napasok sa utak natin. Say it loud, read it loud, it will help you a lot. Amen po? Kaya pag nagbabasa po tayo ng Bible sa umaga, okay, even though sinasabayan natin yung audiobook, read it po, sabihan nyo, sabayan nyo po, salitain po ninyo. Makakatulong po ito sa ating lahat. Okay, Genesis 2:4-6, basahin po natin ang sabay-sabay. Ito ang kasaysayan tungkol sa langit at lupa. Sa araw na likhain ng Panginoon Diyos ang langit at lupa, ang halaman ng Eden. Nang sa lupa ay wala pang tanim sa parang, at wala pang damo na tumutubo sa parang, sapagkat hindi pa nagpapawala ng Panginoong Diyos sa lupa, at wala pang taong nagbubungkal ng lupa. Ngunit may isang ulap na pumaitaas, buhat sa lupa, at dinilig ang buong kapatagan ng lupa. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa. Nandyan pa kayo? Yes. At hininga ng mga butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Naglagay ang Panginoong Diyos ng isang halaman sa silangan ng Eden, at inilagay niya roon ang taong kanyang nilalang. At pinatubo ng Panginoong Diyos sa lupa ang lahat ng punong kahoy na kanalulugod sa paningin at mabuting kainin. Gayon din ang punong kahoy ng buhay sa gitna ng halamanan, at ang punong kahoy ng pagkakaalam ng mabuti at masama. May isang ilog na lumabas mula sa Eden upang diligin ang halamanan, at mula roon na hati at naging 4 na ilog. Ang pangalan ng una ay Pisyon, na siyang umaagos sa palibot ng buong lupain ng Havila, na dooy may ginto. At ang ginto sa lupang iyon ay mabuti, mayroong diing bidelyo at batong onyx. Ang pangalan ng ikalawang ilog ay Gihon, na siyang umagos sa palibot ng buong lupain ng Kas. Ang pangalan ng ikatlong ilog ay Tigris, na siyang umagos sa silangan ng Assyria, at ang ikaapat naman ay ang ilog ng Euphrates. Kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inalagay sa halamanan ng Eden upang ito'y kanyang bungkalin at ingatan. At inutos ang Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, malaya kang makakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan. Subalit, mula sa punong kahoy ng pagkakilala sa mabuti at masama, ay huwag mong kakainin, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyon, ay tiyak na mamamatay ka. At sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay nag-iisa, siya'y igagawa ko ng isang katuwang na nagbabagay sa kanya. Kaya't mula sa lupa ay nilalang ng Panginoong Diyos ang lahat ng hayop sa parang at lahat ng ibon sa himpapawid. At dinala sa lalaki upang malaman kung anong itatawag niya sa mga iyon. At anuman ang tinawag ng lalaki sa bawat buhay na nilalang ay siyang pangalan nito. At pinangalanan ng lalaki ang lahat ng hayop at mga ibon sa himpapawid, at ang bawat hayop sa parang. Subalit, para sa lalaki ay walang nakitang katuwang na nababagay para sa kanya. Nilalang ang babae mula sa lalaki. Kaya, pinatulog ng mahimbing ng Panginoong Diyos ang lalaki, at habang siya'y natutulog, kinuha niya ang isa sa kanyang mga tadyang at pinaghilom ang laman sa lugar na iyon. Ang tadyang na kinuha ng Panginoon ng Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae at dinala siya sa lalaki. At sinabi ng lalaki, sa wakas, ito ang buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. Siya'y tatawaging babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. Kaya't iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at pumipisan sa kanyang asawa at sila'y nagiging isang laman. Ang lalaki at ang kanyang asawa ay kapwa-hubad, ngunit sila ay hindi nahihiya. Ang hirap magbasa ng Tagalog, ano? Pero purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Yung Genesis 1 ay 6 na araw at yung ikapatong araw, siya ay nagpahinga. Yung 6 na araw ay nagkaroon ng tinatawag na creation. Napakalawak ng ating pag-uusap na kung saan God created yung lahat ng nakikita natin sa langit, sa sky, sa below sa earth, sa dagat, sa kapatagan. Lahat ng ito ay nilikha ng Panginoon. And yung Genesis 2 ay magfo-focus po tayo doon sa creation of man. At the same time, pag-uusapan din natin yung
tinatawag nating perfect environment na kung saan the same time ay nilikha ng Diyos ang babae na suitable po para sa lalaki. At ito rin makikita natin na sa napakagandang pagkalikha ng Panginoon doon sa Genesis 1 at nung nilikha niya ang tao at yung purpose ng tao. Next week ay pag-uusapan natin bakit nasira ang lahat ng ito. But here, this morning, pag-usapan natin na kung saan pagkatapos likhain ng Diyos ang mundo sa loob po ng anim na araw, siya ay nagpahinga. And then, dito sinasabi natin, bago likhain ng Panginoon ng tao, wala pa naman talaga nakatanim, di ba? Naalala niyo yung binasa kanina? Andiyan pa kayo. Apo. Okay, kung nabasa niyo yung Bible before, sa Genesis 2, wala pa naman talagang pananim. Yung lupain ay dinidilig po ng batis na kung saan sa science ay tinatawag natin umaangat yung parang clouds at diba, pag napuno sa taas biglang babagsak, magiging ulan. Ganun ang nangyari noon. Magkakaroon ng ambon at the same time tataas mula ito sa lupa at babagsak sa land na kung saan lahat ng mababasa nito ay magkakaroon ng tinatawag na nagbubunga, nagbo-bloom, lumalaan, parang nabubuhay, parang nagiging maayos ang lahat. At the same time, dito nabasa rin natin kanina na ang tao ay nilikha ng Diyos pero hindi sa pamamagitan ng salita. Di ba? Kumuha siya ng ng alikabok and he formed the man. At nung kanyang i-form, okay, ito naman sabi doon, ito ay kanyang hiningahan. Hindi sa pamamagitan ng bibig, kundi sa pamamagitan ng nostril, sa ilong. Paghinga, ang sabi doon, yung kanyang form na tao mula sa alikabok ay naging isang buhay na nilalang. Kaya kung titingnan mo yung katabi mo, yan ay created, nilikha ng Panginoon. Andiyan pa po kayo? Amen. Okay. At the same time, makikita natin, doon sa Garden ng Eden, ay ipinapakita na meron daw 2 puno. Di ba? Na nakatanim. Ano yung unang puno? The tree of life. Yun ang unang puno. Kasi maraming nalilito, no? Ilang puno ba yung nakatanim? Isa, hindi po 2. Na nasa gitna laang at marami pang mga nakatanim. Sabi doon, in the middle, nung Eden ng garden, ay merong 2 puno. Tree of life, at yung isa ay tree of the knowledge of good and evil. Isang puno, okay, na nagbibigay ng buhay at yung isang puno naman ay magkakaroon ka ng kaalaman sa mabuti at sa masama. Ito yung maganda sa Bible. Para ipakita that yung clarity and intentionality po ng Bible ay totoo. Nagbanggit doon sa Biblia, sa Genesis 2, ng 4 na river. Tama? 4 na river. At dito makikita natin yung Euphrates and yung Tigris. Okay. Hindi na ito halos nakikita itong dalawa. Pero meron pang 2 river na makikita sa Mesopotamia. Sa panahon natin iyon ay bansang Iraq. Kaya kung saan naka-place yung Garden of Eden, based sa history, sa Bible, sa gitna o sa pamamagitan ng 2 river na ito, ay makikita po natin meron pang buhay na 2. Okay po, nandiyan pa po kayo. Amen. At sa panahon na yon, ngayon sa panahon natin, ito yung tinatawag nating Iraq. Parang wala na kayo dyan. Tulog na ba? No. At the same time, nung nilikha ng Diyos si Adan, He placed si Adan, at sabi doon, ilalagay kita doon sa isang garden, pero meron kang dapat gawin. Ano yung dapat gawin? Kailangan niyang i-maintain yung garden. At the same time, kailangan niyang pangalanan yung lahat ng hayop. Kaya nung nakita malamang ni Adan yung elepante ka. Parang gano'n, ano? Kasi siya yung nagpangalan eh. Nakita niya may lumilipad na malaki, uwak ka. Parang gano'n. Nakita niya may maliit na ibon, maya. So sa lahat po ng nakita natin, sa panahon natin ngayon, halos lahat ng ito ay pinangalanan ni Adan. Okay po. Okay? Kaya makikita natin doon, malamang nung kanyang pinapangalanan ito ay by pares, di ba? Merong Mr. and Mrs. Carabao, di ba? Merong Mr. and Mrs. Alligator, merong Mr. and Mrs. Hippopotamus, di ba? Ganon yung pagkalika, merong lalaki at babae.
na Mr. and Mrs. Monkey, yun ang mga tawag niya noon. At the same time, parang nakita ni Adan, teka muna, bakit parang wala akong kamukha? Di ba? Parang wala akong kamukha. Kaya naman sabi doon, sabi ng Panginoon, hindi mainam sa isang tao ang mag-isa, kaya nilikha ng Panginoon yung helper o suitable na companion niya sa sa pangalan ni Eva. At alam natin na nilikha si Eva, hindi sa pamamagitan ng dust, ng alabok, kung hindi nilikha si Eva saan? Kinuha yung isang rib ng lalaki. Diba? Ito yung panahon na kung saan ay tinanggal ang isa. At the same time, He created Eve from Adam's own body. Sabihin ko sa inyo yung kwento kung bakit ganun yung nangyari. Okay? So sa lahat ng ito, alam natin na sa lahat ng kwentong ito, makikita natin sa bandang huli, sabi doon, si Adan at si Eva ay hindi nahihiya sa bawat isa. They remained unshamed, including yung pagkahubad nila. Anong tawag sa ganun? Inosente pa sila, but that time. At hindi ito yung, hindi nila kailangan magtago sa isa't isa. Parang normal lang nung panahon na yon. Kaya lang, sa pagkakataong ito, alam natin na nagkaroon ng problema, nagkaroon ng kasalanan ng tao, kaya yung pagiging inosente nila ay nagkaroon ng tinatawag na parang nagkahiyaan na sila sa bandang huli. Pag-uusapan natin yung next week. Okay, tingnan natin. Sabi dun sa Genesis 1:27, basahin po natin. So God created man in His own image, in the image of God, He created him. Male and female, He created them. Parang hindi kayo nag-almusal, ah. Bakit importante na malaman natin? Sabi doon, God created man in His own image. Dito ipinapakita po mga kapatid, para ikaw ay gawing image of God, ang tao ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Ang ibig pong sabihin to, ang tao po ang resemble, look alike, halos kawangis, kamukha. Okay? Hindi ito yung physical na kamukha, dahil lahat tayo ay, sabi doon ay sa pamamagitan ng Panginoon, lahat tayo ay espiritu pagdating sa harap niya. Okay? Ang sinasabi dito, we represent God on earth. Tayo yung representative ng Panginoon, ng Diyos, sa mundong ito. So to be made in the image of God, yung sabi doon, yung man in His own image, male and female, yung ibig sabihin nun, ang Panginoong Diyos ay vina-value tayong lahat. Tayong lahat ay worth may saysay pag sa harap ng Panginoon. Nakukuha po. Kaya sabi doon, He created man in His own image, male and female, He created them. At makikita po natin dito na ang tanging Diyos lamang ang merong kapangyarihan, merong unique capacity na ilikhain ang tao according to His image. At makikita natin to dahil ang Diyos ang lumikha sa ating lahat, therefore, ang ating Panginoon ay sinasabi doon, sa kanyang pamamagitan, sa pamamagitan ng Diyos, nilikha niya tayong lahat for a reason. At isang reason dito is God wants to have a relationship with us because He is an interrelational God. At makikita po natin mga kapatid na parang minsan, pagka nakikita natin yung ating katabi, lalo yung parang galit tayo, no? Parang hindi naman siya kamukha ni Jesus, ang pangit niya, di ba? May mga pagkakataon na kapag galit tayo sa isang tao, parang hindi naman siya nilikha ng Diyos kasi parang iba yung itsura niya. Okay? So sabi doon, sa lahat ng ito, tandaan natin na huwag po nating bastusin, i-disrespect, huwag po nating imaltrato yung nilikha ng Panginoon. Dahil sa harap ng Panginoon, pula, puti, kayo manggi, dilaw ka man, maitim ka man, lahat tayo ay nilikha ng Panginoon. Nakukuha po. Magkaroon tayo ng respeto sa tao, sa kapwa natin tao, dahil siya at ikaw ay nilikha ng Panginoon ayon sa kanyang wangis. Kaya malungkot ako minsan pagka meron tayo mga nilalait na ibang tao, sobrang itim nito.
Sobrang pangit nito. Sobrang, kahit ito man ay napilay, kahit ito man ay may kapansanan, mga kapatid, may value yan sa Panginoon. Katulad mo at katulad ko, importante tayo sa Diyos. Amen? So from now on, at this time, please, respect kung ano ang nilikha ng Panginoon. Especially yung katulad nating tao. Okay? 26, sabi doon, then God said, tignan niyo yung salitang let, yung us, yung our. Here ay pinapakita, pag sinabi ng Panginoon, di ba sabi, let there be light. Nagkaroon ng light, tama? Let there be, yung lahat na sinabi, yung puno, yung dagat, yung salitang let there be, and let us. Okay? Ibig sabihin nun, it shows that nung nilikha ng Panginoon ang langit at ang lupa at ang tao, ay meron tayong tinatawag na parang consultation. God is not hindi siya nag-create on His own. He consult also yung Holy Spirit and Jesus during the creation, during the beginning of man. Yung us, our, is a plural pronouns. Hindi siya isa, kundi dalawa o higit pa. Nakukuha po? Kaya doon, nung nilikha ito ng Panginoon, sabi doon, ang mankind, yung babae at lalaki, yung sangkatauhan, tayong lahat, sabi doon, is so special sa Panginoon, kahit noon pa mang una. At dito, gumawa ang Panginoon, naglaan siya ng oras, para tayong lahat ay kanyang likhain for a special plan. Hindi ka lang parang pinanganak na ikaw, diyan ka lang, ganyan na itsura mo. Hindi po. Merong purpose. Nakakita na ba kayo ng taong ang itsura ng ilong ay pabaliktad? Wala pa, no? Kasi kapag kaumulan, sigurado lunod yun. Kaya mainam na kahit hindi tayo matangos ang ilong, magpasalamat tayo sa Panginoon dahil He created us ng ganito. Nakukuha po? Okay. At dito makikita natin, bukod sa merong espesyal na plano ang Panginoon, nung tayo ay nilikha tayo sa He formed us. Hindi niya sinabing, magkaroon ng Richard, magkaroon ng JP, walang ganon. Tama? Dahil tayo nga ay special sa Panginoon. At makikita natin sa Genesis 1 verse 2, sa John chapter 1 verse 1 to 3, dito pinapakita yung, di ba, yung the Spirit of God hovering over the sea. Naalala niyo last week? Yung para siyang agila na gumagano sa dagat. Yun yung it represent the Holy Spirit. At the same time, sa John 1:13, it reveals also that Jesus Christ was active nung nilikha ang Panginoon. Kaya yung sinabi nung let us make mankind in our image. So hindi siya isa, kundi dalawa o tatlo. Kaya dito pinapakita that God is speaking as a Trinity. Father, Son, and the Holy Spirit. Naguguluhan pa kayo? Andyan pa? I hope malinaw sa ating lahat. Sa Genesis 1:26 to 27, ang sabi doon, image, likeness, di ba? Nakita natin tatlong beses binanggit yung image. Tayo ay likhain to be made in the image of God. Ang ibig sabihin, we represent God on earth. We resemble and represent God on earth. At ang ibig sabihin nito, inuulit ko, tayong lahat, nung nilikha ng Panginoon, we are valuable, meron tayong worth, at meron tayong value sa harap ng ating Panginoon. Kaya makikita natin sa lahat ng ito, sabi doon, yung likeness, yung image, lahat tayo ay nilikha ng Panginoon that meron tayong napopossess o meron tayong kakayahan na mag-isip somehow o kakayahan na tayo ay mag-isip, kakayahan na meron tayong tinatawag na sa socially we can relate to one another at kakayahan na kung saan meron tayong capacity to choose. Okay po. Sabi doon, our likeness, according to our likeness, and let them rule over the fish, sea, over the birds, sky, livestock, earth, over every crawling that crawls on the earth. At 27, God created man in His own image. In the image of God, He created them. In other words,
nung tayo po ay nilikha ng Panginoon, we have the capacity to reason. Tama? Meron tayong capacity to explain, to reason out. We have the capacity to speak. Meron tayong personality, meron tayong purpose. And we have the ability to use yung pong ating morality and spirituality na kung saan unique lamang sa tao. Walang kakayahan ang lahat ng hayop na pinangalanan ni Adan, kundi tayo lamang po ang may kakayahan ng ito. At alam natin, we, as a model o representative ng Panginoon, God is our maker, at yung lahat ng kanyang nilikha ay belong sa Kanya. Amen. Therefore, the Lord, He is our Lord over all creation. So paano yun? Kung tayo ay nilikha in the likeness of God, in the image of God, He created us, we ay hindi po tayo ginawang parang robot. Nakakuha po. Binigyan pa rin tayo ng pagkakataon na kung saan ang Diyos mentally, human beings can reason and to choose. Di ba? Parang ano yan, pagka sinabing mentally, anytime someone can invent ng machine, can write a book. Kasi meron kang reason at meron kang kakayahang mamili. Or anyone can play a symphony, play a guitar. Kasi mentally, meron kang reason and you have a power. Parang meron kang beings na ikaw ay mamimili. Socially, we are created for fellowship, kahit sa simula pa lamang. At parte po ng ito, tayong lahat ay binigyan ng Diyos ng capacity to make choices. Kaya sa panahon po natin ngayon, hanggang ngayon, dala-dala po natin yung image of God. Tingnan nyo nga yung katabi nyo. Ito ba ay kamukha talaga ni Jesus? Hindi man sa mukha, habot yung ugali. Di ba? Sige nga. Tandaan natin, lahat tayo, okay? Kung nakikita nyo man yung katabi nyo merong kamalian, merong imperfection, kung nakikita nyo yung katabi nyo na kung saan parang hindi maganda nga yung suot pero ang pangit ng ugali, lahat ng ito ay epekto po ng kasalanan. Kaya hindi natin matanggap minsan yung kapwa natin, akala natin tayo lang yung magaling, kasi kaya siya ganyan dahil epekto ng kasalanan. At kaya ka ganyan mamintas, kasi epekto rin ito ng kasalanan. Therefore, sa harap ng Panginoon, tayo po ay pantay-pantay. Nakukuha po. The good news is, even though ang tao ay nagkaroon ng kasalanan, at gustong ibalik ng Panginoon, ma-restore yung relationship niya sa tao bago ito magkasala, ang Panginoon po ay gumawa ng pagkakataon o lahat tayong binigyan ng opportunity na ma-redeem, tubusin yung lahat ng ating kasalanan. Kasi nga, sabi lang, God created man in His own image, and in the image of God, He created them. At dito ipinapakita, God restore yung pong original state o image ng tao na kung saan, nung pinadala niya si Kristo bilang ating Lord and Savior, di ba? When God bring Christ in John 3:16, God sent His Son, anyone who believes in Him should not perish but have eternal life. Gusto ng Panginoon magkaroon ng relasyon. At sa ating pong pakikipagrelasyon sa Panginoon, okay, dito tinatawag natin nagkaroon ka ng new self. Na-restore po yung pangit na pagkakilala sa tao. At the same time, tayong lahat ay tinubos ng Diyos and we are created in the image of God. Sa panahon natin ngayon, kahit merong epekto na ng kasalanan, God can still restore yung image na nilikha niya sa'yo. Nakukuha niyo po. Kaya madali na nating matatanggap kung anong merong ugali yung kapwa natin dahil sa epekto ng kasalanan at dahil tayong lahat ay tinubos ni Kristo. Therefore, meron din tayong tinatawag na we can accept one another, each individual, dahil lahat tayo ay gustong ibalik ng Panginoon in the image of God. Nandiyan po kayo? Amen. So verse 28, ang sabi doon, be fruitful and multiply. Tama? Nandiyan pa kayo? Amen. Basahin nga po natin para magising tayong lahat. God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply, and fill the earth,
and subdue it and rule over. Fish of the sea, and over the birds of the sky, and over every living thing that moves on the earth. Okay, here, ipinapakita ng Panginoon, after nung creation ng tao, ng male and female, sabi doon, God pronounced blessing doon sa kanyang unang taong nilikha. Okay? He pronounced blessing. At ito yung pagkakataon na kung saan tayong lahat, o sa panahon ni Adan at Eva, sila ay inutusan ng Panginoon. Ano yung apat na instruction? Sabi doon, be fruitful. Ibig sabihin po nung be fruitful o bear fruit sa mag-asawa, ang tawag dito ay magkaroon ng baby. Nakukuha po? Be fruitful. At the same time, pangalawang utos ay multiply. Dahil konti pa lang, magiging konti, ilan lang pa yung tao, sabi doon, multiply. Ang ibig sabihin, each new generation has more kids and they have more kids. Nakuha po? Amen. Be fruitful, to have babies, and to multiply. Magpakadami kayo. Kaya ang dami-dami nga. Okay? At yung pangatlong utos, sabi doon, fill the earth. Punuin nyo yung mundong ito. At yung ikaapat na utos, sabi doon, have dominion or authority o yung management over all creatures. Nakukuha. Yung apat na utos, be fruitful, multiply, subdue it, punuin, and rule over sa lahat ng nilikha ng Panginoon. Ang apat na command na ito ay napaka-importante po in the aspect of Christian world view. Paano ibig sabihin nun? Sa pananaw po natin mga tao, okay? Sa pananaw na merong pagkakilala sa Panginoon, yung tinatawag na be fruitful and multiply ay it pertains to sex. Yung mankind ay meron tayong capacity for sex o sexual reproduction. Meron tayong intended us to utilize those abilities. Therefore, yung sex po ay hindi sinful in itself. Nakukuha? Yung sex mismo. Of course, sabi doon, yung good things, okay, yung sex na binabanggit na sex dito, yung fruitful and multiply, it pertains po doon sa context ng marriage. Okay? You will become fruitful and multiply dapat sa context ng marriage. Kapag ka nagkaroon kayo ng sex sa ibang tao, nang hindi po kayo kasal, ang tawag doon ay kasalanan. Nakukuha po. Kaya inutos ng Panginoon dito, kay Adan at kay Eva, be fruitful and multiply in the context of marriage. Nandiyan pa. Magulo. Okay. Kaya naman sabi doon, simply it says na ang Panginoon, God creates us intentionally yung sexual creatures. Kaya naman lahat po tayo, consider natin that yung sex itself is na hindi ito masama. Nagiging masama lamang ito kapag hindi ito sa context ng marriage. Sa mag-asawa, walang problema ito. Nakukuha po. At explain din po sa pinag-uusapan natin na magkakaroon subdue earth from one generation to other generation. At ang unang responsibility po ng tao is to fill up the earth with people, and that people will take care sa lahat ng nilikha ng Panginoon. Okay? Yung apat na utos, fruitful, multiply, subdue it, and rule over. Tatakbo tayo sa Genesis 2:7. Sa Genesis 2:7, meron tayong highlight na form. Medyo binibilisan ko lang ng konti para rin tayo humaba. Yung form. Sabi doon, the Lord God formed the man of the dust from the ground. When God created man, nung tayo ay na-form, hinulma, okay, ang ginawa ng Panginoon, tayo ay hiningahan. At nung hiningahan tayo ng Panginoon, naging human being po, o nabuhay, yung na-form niya ito, galing from the dust. Ang ibig po sabihin, ang Diyos lamang po talaga ang may kapangyarihang magbigay ng buhay sa isang tao.
At hindi po natin to kayang sukatin. Dahil ang Diyos po ang nagbigay ng buhay sa ating lahat, therefore it involves yung ability natin to communicate with God. Nakuha po. And then, sabi doon, nung tayong lahat ay nilikha ng Panginoon, mankind, male and female, ay meron pong ability to communicate with God. Ito sabi doon sa, and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living person. Okay. Paano yung sabihin nun? Yung salita pong Adam o Adam, yung Adam, sa original na salita po, ang tawag doon ay Adam. Literally means tao, man. Okay, yung unang tao, ang pangalan ay si Adam. Okay? At the same time, yung pangalan tao, it reflects doon sa dust, sa alikabok. Sa Hebrew, ang tawag doon ay Adama. Kaya yung Adam, tsaka yung in Hebrew, unang tao na galing sa dust. Nakuha pa. Alikabok. Here, pinapakita that clearly states that God Himself formed man, nilikha niya ang tao, out of the dust of the ground. God personally designed yung laki mo, yung taba mo, yung shape mo, yung detail nung first man. He designed it. At the same time, God was intentional fashioning exactly what He set out to make. Kung nung lumabas yung unang tao, this is according to His design. He fashioned them. At sabi diba sa Bible, Genesis 1:31, nung nilikha niya ang tao, sabi doon, it was very good. Yung lahat ng nilikha niya, nung sinabi niya magkaroon ng ganito, ay good lamang. Pero nung nilikha niya ang tao, it was very good. Takbo tayo sa 9 and 10. Alam natin, out of the ground, the Lord God caused every tree to grow. At yung lahat ng nilikha ng Panginoon na yumabong, okay, nagbunga, ang sabi doon, it is pleasing to the sight. Meaning, ibig sabihin, good for food, yung lahat ng nandoon, pwedeng kainin. At dinidescribe din po dito na yung Garden of Eden, okay, ay isang lugar na kung saan lahat ay sariwa, nag-spring up, beautiful, yung lahat ng tree doon ay pleasing to the sight. At makikita nga po natin, kung ito ay pleasing to the sight, hindi lamang ito isang puno, kundi maraming puno. Okay? I would suggest, please read Genesis 1 and 2 para po patuloy nyo itong maintindihan. At sa 9 and 10, na sinabi doon, merong a river flowed out of Eden to water the garden. Meaning to say, kaya naging mayabong lahat ng ito, pleasing to the sight yung lahat ng halaman, kasi continuous yung tubig na umaapaw dito. At again, sabi ko nga, ipinapakita din dito yung 11 bansa, yung 4 na bansa, o 4 na river, listed po sa verse na ito. At makikita natin sa panahon ng Panginoon. Okay? And sa panahon natin ngayon, 2 na lamang yung lumutang sa Iraq. Available, o makikita pa natin sa mapa yung Tigris and Euphrates. Those place exactly doon nakalagay ang Garden of Eden. Nakukuha pa. Okay. You can research yung Tigris, yung Euphrates. Sa Iraq, doon po yun makikita. Siyempre, hindi natin makikita personally yung lugar na ito. Pero yung location itself, klaro na pinakita ng Panginoon na dito ito makikita. Present day Iraq. Okay? And then, sabi doon, good for food, yung lahat ng makikita natin dito. Here, makikita natin na kung ang lahat ay watered, pleasing to the sight, good for food. So, nakikita natin yung lahat ng nilikha ng Panginoon, ito po ay very, all of them are good. Nandiyan pa kayo? Amen. At ang utos ng Panginoon, ang sabi doon, cultivate. Then the Lord God took the man and put him into the Garden of Eden to cultivate and keep it. Paano natin ito
may apply sa ating buhay. Sa panahon po nung 5 libro ng Biblia, yung 5 unang libro ng Biblia, yung pong tinatawag na cultivate and keep it, hindi lamang ito refer sa nagtatrabaho ka. Ito also ay refer to spiritual service. Therefore, kung ikaw man ay nagtatrabaho, it is also referring to worshiping the Lord. Nandiyan pa po kayo. Yung konteksto po na kung saan, nasabi doon, cultivate and keep it. Yung lahat ng nilikha ng Panginoon, nasabi niya sa tao, cultivate and keep it. Sa panahon natin ngayon, anuman po yung ginagawa natin, sign of worship to the Lord, kung ano man yung meron ka. Sa trabaho, sa ministry, diba? Sa family, yung lahat ng responsibility mo. Katulad ng Panginoon, sinabi niya, God placed you there, therefore, you need to cultivate and keep it. At sa panahon po ng unang libro ng Biblia, makikita natin, yung cultivate and keep it represent also our worship in the Lord. Di ba? Sabi nga, do what magnifies the Lord. Sinabi rin sa Biblia, in everything you do it for the glory of the Lord. Kung nagtatrabaho ka man, naglilingkod ka man sa Panginoon, pumapasok ka, meron kang tinutulungang pamilya, lahat ng ito, do it for the glory of the Lord. And the Lord commanded the man. Ano yung unang utos ng tao sa Diyos? Ang unang utos ng Diyos sa tao, sabi doon, from any tree of the garden, you may eat freely. But from the tree of the knowledge of good and evil, ang sabi doon, you shall not eat. Ano yung utos ng Diyos kay Adan? Huwag kakain ng prutas o bunga doon sa puno na nagkakaalam ng mabuti. Parang wala na akong kausap ha. Mabuti at masama. Amen. Kaya sabi doon, huwag kakain from any tree of the garden. Lahat ng pwedeng nandoon, yung nakapalibot, pwede niyong kainin. Ang sabi ng Panginoon. Pero itong punong ito, yung tree na nakakaalam ng masama at mabuti, ay huwag niyong kakainin. Di ba parang tao, no? Sa panahon natin ngayon. Sa panahon natin ngayon, ipinagkaloob na ng Panginoon sa atin lahat, halos. Pamilya, trabaho, bahay, lugar na pinagtatrabahuhan mo. Pero, ang nasa isip pa rin natin, gusto pa rin natin yung kung ano yung meron yung kapitbahay natin. Tama? Nandiyan pa po kayo. Amen. Ang sabi ng Panginoon, you may eat freely yung lahat ng meron diyan. Pero wag mong gagalawin itong punong ito. Wag mong kakainin. Ang tao ganun din, ano? Sabi ng Panginoon, gawin mo yung gagawain mo, kung ano yung meron ka, ipagpasalamat mo. And yet, ang gustong-gusto pa rin natin, asawa ng iba, boyfriend ng iba, kotse ng iba, TV ng iba, nakakita ka ng bagong iPhone sa iba, yun din ang gusto mo. Di ba? Nakikita niyo yung pagiging ano. Okay. So, before, ang sabi ng Panginoon, huwag mong kakainin yung galing sa puno na yun, but you can eat freely kung ano yung meron dito. At ang sinabi dito, but from the tree of the knowledge of good and evil, you shall not eat it. Bakit ganon? Bakit biglang sinabi doon, lahat kakainin mo, pero itong particular na ito ay huwag. Bakit? Dahil nung nilikha ng Panginoon at ang langit at lupa at ang tayo ay nilikha, God, the Lord God's, meron siyang tinatawag na authoritative command to provide and freedom and protection. Nung nilikha ng Panginoon ang lahat ng meron tayo, He provided freedom and protection. Sa maliit na salita, ganito. Alam mo, kapag lahat ng sobra ay masama. Tama? Lahat ng sobra ay masama. Hindi porkit nandyan ay kakainin mo lahat. Nung nilikha ito ng Panginoon, God command, He provided everything, pero meron kang freedom to choose. Dahil kaya kasi nasabihan na kainin mo lahat, wag lang ito. Dahil gusto tayong bigyan ng Panginoon ng tinatawag na God's protection. Nakukuha niyo po. When the Lord said,
Kainin mo yung lahat ng nakapaikot freely, pero hindi mo pwedeng kainin yung puno, yung bunga ng puno na kung saan nakakaalam ng mabuti at masama. Here, we will see that God provides a boundary for the man's freedom. Nakuha niyo po. Hindi porkit pwede mong kainin lahat, kakainin mo lahat. To the point na parang ano yun, ano? Alam mo nang meron kang high blood, pag uwi mo ng Pilipinas, tira ka ng tira ng baboy, magkaka-high blood ka talaga. Nakukuha niyo po. You can eat freely, pero yung ginilikha ng Panginoon, meron tinatawag na freedom at meron tinatawag na protection. It is for our own good. Dito, parang sinasabi natin ay hindi tayo hinayaan, parang sige kahit anong gawin mo, walang problema. Hindi. Nilikha ng Panginoon ang lahat ng ito to provide and to protect ours. Tayong lahat. Sa 16 and 17, for in the day that you eat from it, you will surely die. Pero alam natin na hindi naman talaga namatay sila agad nung kinain nila yon. In fact, si Adan ay inabot ng 969 years bago siya namatay. Pag-uusapan natin next week, ano yung mga detalye nung ito. But here, ipinapakita from the beginning, God wanted a relationship based sa kanyang provision, our trust, our obedience, ay pinapakita lamang po natin sa ating Panginoon. Here, it shows that obey, sabi ng Panginoon, obey and I will give you blessing. Disobey, you will lose both. Yung protection and freedom. Nakukuha po? Parang inaantok na kayo, no? Okay. So here, sa Genesis 2:18, sabi doon, it is not good for the man to be alone. So alam natin na ito na yung panahon na kung saan napangalanan niya na yung lahat ng hayop, di ba? And then nakita ng Panginoon, the Lord said, hindi naman pala mainam sa isang tao na siya ay nag-iisa sa mundong ito. Kaya naman, ang nakakatuwa dito, since God created you and me, He created yung lahat ng nakikita natin, ang Panginoon pa rin ang responsible doon sa state ng mundong ito. Bago mahulog sa kasalanan si Adan at si Eva, God provided everything. Nakuha niyo po? Kaya sabi dito, it is not good for man to be alone. So anong problema? Bakit nasabi ng Panginoon na hindi mainam sa isang lalaki ang mag-isa? Dahil napansin nga ni Adan na wala naman siyang kamukha. Parang lahat ng ito, hindi ako compatible. Hindi siya pwedeng for companionship. Kaya sabi doon, God created Eve mula sa tadyang ng lalaki. Bakit? Kasi po, hindi i-design ng Panginoon na ang lalaki o ang babae ay mag-solo. Hindi tayo dinesign na parang tayo ay mabuhay lamang sa isang sulok na nag-iisa. Nakukuha po. Dinesign tayo ng Panginoon for a relationship. Specifically, yung marriage between man and woman. Ito po ay kasama sa parte ng Panginoon simula pa lamang ng una. Even before na mahulog ang tao sa kasalanan. Nagigets po? Amen. Okay. Ang sabi doon, I will make him a helper suitable for him. Ano yung sabihin ng suitable for him? Sa panahon na kung saan nilikha ng Diyos ang babae. Ang alam natin lahat, yung iba, karamihan siguro sa atin, pag sinabing helper, katulong. Tama? Tama mali? Pag sinabing helper, ang akala natin, pagdating ng asawang babae sa bahay, ng lalaki sa bahay, ang gagawin ng babae, kukunin yung tsinelas, tatanungin yung asawa, gusto mo ba ng kape, pagtitimpla kita, gusto mo na bang kumain, maghahain kita. Yun ang thinking natin about the helper. Tama? Nagagalit yung mga lalaki. Kasi yun talaga yung thinking. Dahil majority sa panahon natin ngayon, yun ang nire-refer natin yung helper sa babae. Pero hindi po.
Sa Biblia, yung word na helper and yung suitable, ang ibig pong sabihin is to stand opposite like a mirror. Ibig sabihin, kung paano mo nakikita yung sarili mo sa salamin, ganun mo din nakikita dapat yung kasama mo sa buhay. Klaro po? Okay. Sabi doon, lahat tayo, yung woman was created to be complementary to man. Man and woman would strengthen each other's weaknesses to the point na kung saan magkakaroon siya ng equal value, complementary to the man. Halimbawa, ganito po, makinig po yung mga may asawa. Okay, sa tuwing kayo po ay nagkakaroon ng problema, please don't Facebook it. Face it. Bakit? Marami sa atin. Ang thinking kasi sa bahay is parang helper, muchacha, yaya, katulong. Pero hindi po ganon. Here, I will make him a helper suitable for him. Ang ibig pong sabihin ng ganun ay ganun, mga babae po at mga lalaki. Asa po yung may mga asawa? Taas po ang kamay. So mga wala pang asawa, ligaw-ligaw din. Huwag puro pray. Okay? Pero here, it shows. Ang sabi doon, sa mag-asawa, kapag ang lalaki po, okay, ang lalaki ay mababagsak ng paharap. Anong tawag sa madadapa? Ang trabaho po ng babae, from likod, tatakbo yan sa harap. Tutulungan niya yung lalaki na iangat na ganon. Para hindi siya tumaob. Nakukuha niyo po. Ngayon, kapag ang lalaki, ang ibig sabihin po ng helper suitable for him, kapag ang lalaki naman ay babagsak ng pahiga, ang babae mula sa harap, tatakbo yan sa likod. Itutulak niya yan para hindi bumagsak. Paano ang ibig sabihin nun? Mga asawang babae at lalaki, you need to protect one another. Huwag niyo pong ibabackbite ang asawa niyo sa ibang tao. You need to encourage your husband or your wife. Nakukuha po. Dahil yung asawang lalaki o babae na binigay sa ng Panginoon, this would be your companion. Bakit? Kapag kayo po ay nagsiraan sa harap ng tao at sa Facebook, hindi nyo na po yun mababawi. At sinira din o sisirain natin yung magandang image ng helper and suitable for one another. Nakukuha ba? Suitable helper for him. Ibig sabihin, kapag ang babae naman po ay madadapa, sasaluhin nyo rin po. Kapag ang may nangaaway sa asawa niyong babae, kayo po yung haharap, ako ang murahin nyo, ako ang pagalitan nyo. Because I will protect this woman. Pag may umaalipusta po sa asawa niyong lalaki, haharapin niyo yun. Hindi pwedeng, bahala ka, problema mo yan. Hindi po ganun. Suitable, I will make him helper, suitable for him. Nakukuha niyo po. Kaya naman, yung bawat isa, lalaki at babae, dapat po ay nagko-complement to each other. Dahil ang intensyon ng Panginoon, nung nilikha niya ang lalaki at babae, na sila ay mabuhay, maglakad, nakasama ang Diyos together. Nagigets po? Okay. Kaya naman dito pinapakita ng Panginoon na mas higit na nilikha ng Diyos ang tao for a reason. And that is to have a personal relationship with Him. And we as a human, sa pagpili ng maging papapangasawa natin, that man or that woman also should be your helpmate. Nagigets po? Okay, kaya sinabi dun sa 2:19, and on the ground, the Lord God formed every animal of the field, birds of the sky, and brought them to see what we would call them. And whatever the man called a living creature, that was its name. At sa 20, sinabi doon, but for Adam, there was not found a helper suitable for him. Kaya nga naman hinugot sa tadyang ni Adan, yung rib, di ba? Na kung saan, dito nanggaling si Eva. Dito makikita natin, when God
creates, He formed, He also filled. When God created Adam, He also provided Eve sa kalaunan. At ito makikita natin na galing ito sa tadyang ng lalaki. Therefore, kung ang babae po ay nilikha po na parang katulad din po ng animal o ng mga hayop, ng sea, ng creatures, ay mawawalan ka ng respeto rito. Ibig sabihin tayong lahat ay pantay-pantay sa harap ng Panginoon. Kaya naman sa panahon natin ito yung sinasabing, pag nakita natin yung babae, sinasabi din, you complete me. Narinig yun yung salitang ganun? Opo. Kahit cheesy, di ba? You complete me. Bakit? Dahil sinabi dito, bukod siya ay galing sa rib, sabi doon, God fashioned him. Bakit ko sinabing you complete me? Kasi sinabi dito, the man said, nung nakita niya si Eva, ano sabi niya? This is now bone of my bones, flesh of my flesh. She shall be called woman because she was taken out of man. You complete me. Sabi niya doon. Sabi doon, at last, nagkaroon din ng creature na kung saan suitable for me. Kaya biglang naibulalas po ni Adan. Sabi niya, ito yung bones ng aking bone, laman ng aking laman. At hindi lang ito. Bukod sa nilikha ng Diyos, ang langit at lupa, nilikha niya rin ang tao sa 24 to 25. Sa panghuling slide, sabi doon, for this reason, a man shall leave his father and his mother and be joined to his wife, and they shall become one flesh. At sa 25, ang sabi doon, and the man and his wife were both naked and were not ashamed. So, kailan lumabas yung salitang sila ay nagkahiyaan sa bandang huli? Nung pumasok na ang kasalanan. Pag-uusapan natin ito, beginning of sin, next week. Okay pa. Maybe we can create one room para doon sa mga ladies natin sa Zoom. They have 1 hour or 30 minutes to talk about it. Pag-usapan po natin lahat. Ano yung tinuturo sa atin ng Genesis 2 patungkol sa attribute or character ng Panginoon? And what have you learned about the message today? And number 3, let us tell the goodness of God to others. Kindly share din po yung link, invite yung ibang tao to join with us dahil maganda po yung series ng Genesis. Okay po? Sige, Kuya Richard ang mag-aayos niya mamaya. But this time, tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang to na pinagkaloob mo. Salamat, Panginoon, sa mensahe mo, Panginoon, na kung saan when you created man and woman. Salamat, Panginoon, dahil meron ka pang magandang plano po sa buhay ng bawat isa. And I pray that you may continue to bless each one of us sa mga kasama namin sa online, sa Facebook, sa Zoom, at sa panambahang ito, Panginoon. Lord, may you continue to bless them. Especially, Lord, sa mga kapatid namin na meron pong trabaho this time na hindi nakasama, ingatan mo rin po sila. Gayun din, Panginoon, salamat po sa Potter's House sa Europe at nagkaroon po, Panginoon, ng pasimula ng iyong gawain dito. Gayun din, Panginoon, sa testimony po natin, Yusan, that you continually bless her. Together, Lord, yung lahat ng kanilang pinapanalangin na iyo pong tinuguan sa iyong timing, Panginoon. Purihin ka at dakilain ka. May you continue to bless Uni rin, Lord, sa kanyang pagbalik sa Pilipinas mamayang gabi. Ingatan mo po siya, maging maayos nga po ang lahat, Panginoon, papeles, dokumento, hanggang sa pagdating niya ng Pinas. Nawa ay baunin po ni Uni ang kapayapaan, ang pag-ibig, at yung pong magandang alaala, Panginoon, na kung saan nakasama namin siya ng ilang linggo. May you continue to bring her back, Panginoon, sa iyong takdang panahon, pagbalik niya po sa Saudi Arabia. Gayun din, Panginoon, sa lahat ng kapatid namin na meron pong karamdaman, sakit, Lord, hipuin mo nga po sila. At sa kabila, Panginoon, na nararamdaman ng mga kapatid na ito, nawa ay patuloy na maalala nila that they need you, at ikaw lamang, Panginoon, makakapag-solve ng kanilang problema at makakapagpagaling ng kanilang nararamdaman. Pagpalain mo, Panginoon, ang umagang ito. Pagpalain mo rin, Panginoon, yung pagkain aming pong pagsasalu-saluhan. At minsan pa, Panginoon, nawa ang dalangin ko po, lahat kami, nawa po sa iyong pagdating, ay tapat po kaming naglilingkod sa iyong pangalan. Bless mo po ang umagang ito and we bring back all the praises, all the glory. In Jesus' name we pray. Amen. God bless po. Thank you.